Welcome po sa mga nanood. Dito po ay nagpapalit ako ng filter. Kinakabit ko muna yung housing. At mamaya makikita nyo yung gagamitin kong filter. Yan pala mga boots na yan ay dyan nakalagay yung filter housing. At ayan nga, ginagawa ko na yung filter housing. Nalagyan ko na ng gasket, silicone, at maya sasalpak ko na yan. Bale, dalawang filter po yan, filter housing. Yung pinaglalagay niyan, dun po yung hydraulic nakalagay. Kailangan malinis yan. Kaya ako binuksan yan dahil yung dumi niyan, yung mga latak, nandyan na iwan. Nilinisan ko. Hindi man maubos lahat pero at least minatanggal ako. Ayan po, ilalagay ko na yung isa. Yung kaya naging tatlo ang butas niyan, yung isa cover lang. Katapos, yan, ginagawa ko naman yung isang nalagyan ko rin ng gasket, silicone. Bali, ginawan ko na lang po pala ng gasket yan. Kasi sirain yung rubber. Bali, lagyan ko na ng silicone para magmukhang rubber na rin. Kasi habang tumatagal yung silicone, parang nagiging rubber na rin yan. Habang nagkakabit ako, iniikpitan ko muna yung mga bolt para walang leaking. Iniikpitan ko ng maayos. Kasi mamaya maglalagay ako ng hydraulic na. Magsasalin na ako. Ayan, naayos ko na yung lalagyan ng filter. Ayan. Bali po galing yan sa mid ko. Hindi ko alam kung original yan o made in Turkey. Yan, habang tatanggal ko yung plastic para madulas, lagyan ko na rin ng grasa yan para hindi matigas ihigpitan. Solo lang pala ako yan kasi wala pa rin yung partner ko. Shout out to Christopher Lugto, ay partner. Yan, para ka nang naglalagay ng bomba, bala ng bomba. Katapos yung isa naman, bali napakainit. Nakailang damit na ako bago ko na tapos yung pump na yan. Ayan, yung isa pa. Mix pala ng yan, lata saka papel, yung filter na yan. Ayan, nakinabit ko na rin yung isa. Kailangan maayos yung pakakabit kasi baka mag-leaking, mahirap na.
Nalagyan ko rin ng silicone yung isa, yung butas. Bali takip lang yun. Yung malalaking pump kasi, bali ano yan, tatlong filter. Yan, dalawa lang yan kasi 42 lang yan. 42 meter. Ayan po, maglalagay na ako ng langis ngayon. Yan ang ginagamit kong pangkarga ng langis. Hindi yung di bomba lang. Machine na yan, electric. Combination of hydraulic pump and electric. Bago ko pala pandarin yan, kinabit ko muna yung propeller shaft kasi sira yung cross joint. Ayan makikita nyo yung isang cross joint yung bago yan. Mahirap mag-isa, kailangan diskarte lang, kailangan ng tali para hindi mahirap. Maya pagkatapos nyan, papandarin ko na, magtitesting na tayo. Titesting natin yung mga gauges kung tama ba yung naka-specify na gauge. Ayan, mag-gauge na po ako. I-gauge ko yung yung M5. Kailangan at least at least 30 bar. Ayan, nakuha naman yung gauge na hinahanap natin. Ayan. Pag binubomba naman, ayan, kailangan aabot siya ng 29 to 32 pag bumobomba. Kailangan yung pumping ay naka-on. Ayan, tingnan naman natin yung M7. Kailangan yung M7 naka-neutral yan para hindi gagalaw yung main drive. Kung ang kabilang pagpumping, kabilang cylinder ay kunyari nagpumping ang umabot ng ayan. Kailangan kasi pag halimbawa hininto mo yung bomba, kailangan parehas yung bar na ma-reading niya. Halimbawa, pag pinatay mo, kailangan yung isang gauge ay 6 bar or 8 bar. Kailangan yung kabilang gauge ganun din, 6 bar or 8 bar. Pero pa kailangan pantay neutral. Yan ay hindi parehas, kaya titingnan natin yung cylinder kung gagalaw. Nakikita natin yan. Papakita ko sa inyo kung gumagalaw ba ang cylinder. Hindi parehas hindi parehas. Yung isa nasa yung isa nasa 5 bar, yung isa nasa 10 bar. Gagalaw po yan, yan yung cylinder na yan.
Papakita ko sa inyo yung cylinder rod. Ayan o. Ayan. Ayan. Lubigan ko po muna yan kasi para mayroon. Hindi siya uminit. Tingnan nyo po. Pag binumba ko, tapos papatayin ko ang pumping, gagalaw pa rin yan. Dapat sana hindi nagagalaw yan. Yan ang kailangan natin gawin. Ang mapahinto. In-adjust ko muna yan kasi naka ano yan, direct speed. Ayan po, titesting ulit natin. Ayan o, gumagalaw po, di ba? Kita nyo. Pag pinatay ko yung pumping, kailangan kasi hindi gagalaw yan eh. Ayan o, gumagalaw po o. Ayan o. Hindi gaano makita eh. Pero, gumagalaw siya. Ayan. Ngayon, i-adjust ko po yung ano, yung switching, yung pang switch niya. Pang switch dun sa servo. Kailangan nakagitna yan eh. Kasi sa loob niya may rad dyan. Pag sumubra yan, pag nakapaling yung rad na yan, yung pinakang pilot niya, pag pumaling yan, gagalaw at gagalaw, magbibuild up ng pressure. Yun ang nagkukos para gumalaw yung main drive cylinder. Yan ginagawa ko po, nakaano yan, nakaayos na yan, nagpantay na. Pantay na sa ano, sa 5 bar. Walang problema po kung 5 bar man, 6 bar, basta parehas kung kabilang gauge. Ngayon testingin naman natin kung gagalaw pa. Yan. Hindi na po gumalaw. Ayos na po siya. Ayos na, hindi na po gumalaw. Ibig sabihin, okay na yung adjustment. Kaya napaka-importante yung gauge. At kailangan dalawang gauge pa nag-a-adjust kayo ng